Samantala, hindi raw malayong sa susunod na maghanap kayo ng tutuluyang hotel sa Maynila, maaari na po kayo mag-check-in sa makasaysayang gusali ng PhilPost. Isang international franchise daw kasi ang interesadong gawin itong hotel. Saksi si JP Soriano. Ang gusaling ito na tumatanggap ng mga sulat at package na ipinapadala sa pamamagitan ng PhilPost, alam niyo bang posible daw gawing hotel? Ayon mismo sa PhilPost, ang neoclassical architecture nito na idinisenyo ng Pilipinong si Juan Marcos de Guzman Arellano, hawig daw sa Fullerton Hotel ng Singapore na isa ring dating post office. At kung ang Fullerton may Merlion Fountain sa pagtawid mo, sa harap ng PhilPost naman, makikita ang fountain ng makasaysayang Liwasang Bonifacio. Ngayon, ang mismong may-ari raw ng Fullerton ang interesadong bumili sa sikat na landmark, bagay na pinag-iisipan daw ng PhilPost dahil sa bigat daw ng gastos ng maintenance nito. Kita mo naman, high ceiling, talagang pang hotel ito eh. Ang kuryente is about 2 million a month, ang tubig is about 1 million a month. Mas practical daw ito, lalo pat bumababa raw ang bilang ng nagpapadala ng sulat. Ang overhead cost is really high at medyo heavy maintenance na ito, no? Samantalang uubra kami at half the size of this building. Pero wala pa naman daw final na plano dahil bukod sa Fullerton, may iba pa raw foreign at local investors na nagkaka-interes na bilhin o mangupahan sa PhilPost building tulad ng isang universidad. Bahagi ng pag-aaral ay ang kung paano mapapanatili actually at mapipreserve itong heritage building na ito. Nagbabago lang ang gamit pero hindi magbabago ang kanyang anyo. Itinuturing ng heritage site ang gusaling ito na itinayo noong 1926. Nasira ito matapos ang World War II pero muling na-restore. Mawawala yung parang historical value nitong lugar. At the same time, malulungkot na rin kami kasi wala na rin parang tahanan yung PhilPost. Ayon sa National Historical Institute, pinapayagan naman sa batas ang balak gawin sa PhilPost building sa ilalim ng tinatawag na Adoptive Reuse Plan. Pero daraan pa rin daw sa butas ng karayom ang plano. Walang babaguhin doon, yung interior lang, yung function lang ang mababago. Sa huli, isa lang ang dasal ng mga nakausap natin conservationists at mga Pinoy tungkol sa gagawing pagbabago dito sa PhilPost. Sana raw ay talagang makatulong ito sa ating bansa nang hindi nabubura ang ating kasaysayan. JP Soriano, ang inyong saksi.